Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nag-iisa ninyong nagmamaganda at lukaret na kachismosang Kim Pao. Wala na pong iba si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ayan, nakikita nyo naman po siguro yung headline ng ating update para sa gabing ito. Ano, so patungkol po kina Kim and Paula sa kanilang project and personal life, ang ating pag-uusapan dahil Hoy, grabehan nga naman yun. Ang dami na pong nagawa ng Kim Pao. So parang ano pa ba nga ang dapat nilang patunayan pa? At katanayan yan, ayan, may another award na naman nga po sila Kim and Paolo Avellino. Anyway, bago tayo pala po mag-start, baka po may mga bago lang dito sa ating channel, pakiclick lang po muna tayo na subscribe button natin at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paula Avellino, sagot na natin yan. And tonight, pag-usapan nga muna natin, unahin natin pag-usapan ang tungkol sa project ng Kim Pao, mga bagay na ah, handa nilang ibigay dalawa para po sa project na to. Grabe nga naman, pati ako, na-shock ako hanggang ngayon sa The Alibay ng Kim Pao. So, ayan, pati buhok nila, grabihan bumagi sa kanila. At ang komento nga ni Madam Geraldine D1 tungkol sa bagong hairstyle nila Kim and Paolo, bumata daw sila. Bumata daw si Paolo. Parang 25 years old lang si Papi dito. Si Kimi naging matured siya. So, eto yung bagong look ni Pao. So, ayan. Totoo naman talaga bumata si Paolo Avellino dito. Tapos, sa bagong-bago talaga sa kanya tong hairstyle na to. Kasi ginawa ba namang kulot si Paolo Avellino dito, ano? Di naman siguro to permanent, no? Ano lang siya, parang temporary lang. Pero bumagay talaga kay Paolo Avellino, bumata talaga siya. Mas lalo po naging Papa Balls talaga naman. Mas lalo naging yummy si Papi. Samantala, about naman kay Kim Chiu, napakabagay talaga sa kanya. Super grabe. Di ko rin naakala na akala ko kasi mas papayat siya tingnan, pero hindi. Lalong gumanda si Kim Chiu. Kung sa bagay, kapag tunay kang maganda, kahit anong gawin mo sa buhok mo, talaga namang maganda ka. Anyway, sabi dun sa komento ni Madam Geraldine, kung si Paulo bumata, si Kim Chiu naman daw po ay nag-matured. But I don't think so. Ano lang siguro sa makeup, kasi masyadong red yung lips niya dito, 'di ba? Siguro ina-character kasi siya dito yung kanyang pictorial, ina-character, masyadong red lips, may tattoo pa, kaya siguro nagmukha siyang matured. Kasi si Kimi, talaga kapag heavy makeup, nagmamatured, pero hindi naman matanda. Bagay sa kanya, nagiging elegant and classy siya. Parang supermodel, parang ganon. Pag wala kasing makeup si Kimi, bagets na bagets eh. Alam mo yung baby face? Baby face, eh, hindi yun yung kailangan ng kanyang character. So, eto, naka-fierce look din. Siguro kaya tingin nyo, mas matured, pero mas malaki yung impact para sa akin nung tattoo. Tapos red lips talaga. Ayun. Pero overall, ang ganda ni Kim Chiu. Ang classy na naman po ng kanyang dating. Grabe. Alam mo si Kimi, ano no? Grabe, parang taas. Kung titingnan mo, naka-fierce look eh. Anyway, sabi naman dito ni Madam Rose Maridiano, obvious naman na may teleserye sila. Kasi nung tinanong sila, kung may kasunod na project, sabi ni Paulo, hanggat may demand, meron at meron silang project. At nabanggit din yan na
nasa kasalukuyan siyang nagbabasa ng sangkatutak na script. Akala kasi ng lahat ay nagbibiro si Paolo kasi may interview din na wala pa daw. Wala pa naman daw pinag-uusapan. Kaya nga magbabakasyon daw sila after My Love Will Make You Disappear. Pero joke lang pala yon. Pero nagbakasyon talaga silang dalawa. Yung walang upcoming project, siguro surprise din sa kanila. Sinurpresa lang din siguro nga sa Kim Pao, ganun. Anyway, ah, about naman doon sa sinabi ni Paulo na hanggat may demand, meron at nandyan pa rin ang Kim Pao hindi mawawala. Ano kasi, the thing is nakakainip. Ah, of course, given yung mga fans maghahanap ng project. So, nangangapa kasi kailan yon. Kailan magkakaroon ng project. Yun lang yun. Parang nangangapa akong kailan, baka hindi ngayon, baka next year pa, nakakainip. Parang, no way, dapat ngayon na, parang ganon. Kaya, naging usapin din talaga kung magkaka-project pa ba ang Kim Pao. Pero tama nga guys, yung source na nagsabi na middle of June, abay magiging busy na ang Kim Pao sa kanilang teleserye na gagawin. O ha, alam niyo na. Alam na natin ang mga susunod na mangyayari. Sagana tayo sa Ayudas. Gusto ko yung mga behind the scene pag pag nagte-taping. Ay, grabihan nga yan. Samantala, sabi naman dito ni Madam Mary Ann Viana lang pala. Yes, gusto ni Paolo action, drama at sitcom daw para maiba naman. Gusto niya magbahay-bahayan with Kimi. Magiging number 1 series na naman yan, Tatak Kimpaw at Dreamscape pa. At yung dalawang direktor pa nahahawak uli. So, panigurado, another kalidad na naman po talaga na serye ito. And then, thank you so much talaga at tinupad po ang gusto ni Paolo Avellino na action. Ikaw ba naman ang paringgan? Charot! Hindi lahat na nagpaparinig pinagbibigyan. 'Di ba? Anyway, about naman sa bahay-bahayan, bakit naman kasi Paolo bahay-bahayan? Pwede namang totohanin. Hoy, grabehan nga yun. Totohanin nyo na kasi. Kailan ba kasi ang kasalan para makapagpalit show na ang mga Kim Pao fans? Charot! Grabe po no, paapat na project na ito ng Kim Pao together. Una Linlang, What's Wrong with Secretary Kim, My Love Will Make You Disappear. Then ngayon, ito, ang The Alibay. Huy, grabehan. Pagbibidahan muli nila. Romance suspense daw po pala ang The Alibay ng ABS-CBN. Anyway, speaking of The Alibay, ang new project nga po ng Kim Pao. Ayan, syempre inaabangan po nating lahat yan. Pero alam nyo bang isa sa mga pinaka-inaabangan ng mga fans? Syempre ang mag-settle down ang dalawa. Hindi na daw kasi sa pabata ang dalawa. Lalo na si Kim Chiu, si Paolo kasi wala naman daw problema, lalaki. Pero si Kimi may body clock, etc. Ganyan. Grabe, pati nga, alam mo, ako na yun nape-pressure para po kay Kim Chiu. Grabe nga naman kasi. Baka mamaya niyan dahil sa pressure, mas lalong mawala ng chance. Anyway, ayun na nga. Dahil gusto po ng mga fans, isa yun sa pinaka-inaabangan po talaga ay meron naman akong nabasa. Sabi nga dito, dahil may project ulit ang Kim Pao, wag na mag-alala. Kasi di ba naglalabasan na naman ang kung sino-sino dyan sa tabi-tabi. Yes, kung sino-sino kasi sino ba sila? Charot na. Kasi naano na naman nila, Kim Pao na naman, anak niya ni Odie. Mga anak niya ni Odie. Charot. So, ito, ayan, Kim Pao na naman daw. Bakit sila na naman, may iba pa namang artista. So, natatawa ako sa comment dito na hayaan niyo na. Hayaan na ang Kim Pao kasi nilulubos-lubos lang naman nila. Yan, habang sila ay in demand, 'di ba? So, hayaan daw dahil
one of these days naman daw, time out na sa showbiz ang Kim Pao. Charot lang. Ayan, at magse-settle down na. Grabe naman nga yun. Hoy, sana magkatotoo. Charot. Minanifest gustong magdilang anghel, magkatotoo na ano, na mag-settle down, why not, 'di ba? Tapos after this, the alibay, time out muna. Balik na lang ulit sa show business 'pag puwede na ulit. Uy, grabihan nga naman 'yon. Malay niyo, hindi naman natin nahawak ang bukas, 'di ba? So, hindi natin alam yung mga mangyayari bukas, ganito, ganyan. So, why not habang, kasalukuyan, 'di ba, gawin ang mga bagay, lubos-lubusin ang happiness. Kasi we don't know what will happen. Hiram lang ang buhay, so magpakasaya, 'di ba? Ayan, so baka naman, charot. Bahala kayo, ang desisyon ninyo, lalo na si Kimberly, gagalang ko pa din. Naaano lang ako kapag may mga gantong comment, natatawa na ano, at the same time, nape-pressure para dun sa dalawa. Pero gusto din, yun, halo-halo na, basta respect na lang. Nakakatawa pero respect pa din natin yung desisyon ng dalawa. Gawin na lang po natin katuwaan. Anyway, hanggang dito na muna aking update. Thank you so much guys sa pakikinig. Kita ka sa susunod nating balita. Maraming salamat.